Hindi ko kailanman sinabi sa aking anak ang itinago ko sa lubengge malaking orasan sa likurang bahagi ng aking talyer ng pakasalan niya ang isang babaeng itinuring lamang ang gawa ng aking buhay bilang isang numero sa balansa ng pananalapi. Siniguro kong bawat galaw niya ay dokumentado. Isang hapon, tinawag ako ng aking katulong sa talyer mula sa silid sa likod. Ang boses niya ay halos, "Pabulong na, Arkady Nikolaevich, kailangan ninyong makita ito. Narito ang inyong manugang at kinakalikot ang inyong mesa." 18 buwan ko nang hinihintay ang sandaling ito at ang lahat ng aking tahimik na inihanda ay malapit nang bumago sa direksyon ni King Pamilya magpakailaman. Nagpapasalamat. Ako na narito kayo kasama ko. Bago ko sabihin sa inyo ang nangyari noong hapong iyon, magiwan ng komento na nagsasabi ng salitang protektahan kung naniniwala. Kayong ang tunay na pag-ibig ay minsan ay nangangahulugan ng pagtatanggol sa mga taong pinahahalagahan mo mula sa pinakamasamang bersyon ng kanilang sarili. Mayroong isang partikular na uring ang katahimikan na nananahan sa isang pagawaan. Nang relo matapos umalis ang huling customer. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan. Higit itong katulad ng katahimikan ng isang pinigil na hininga. Bawat piraso sa mga istanteng iyon ay naghihintay. Naghihintay sa mga kamay ng isang tao, naghihintay sa layunin nito. Gumugol ako ng 38 taon sa pag-aral na dinggin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang orasan na huminto lamang at ang isa na malapit ng mamatay. Ang matuno ay hindi makatulad. Ang pangalan ko ay Arkady Spassky. Ako ay 64 taong gulang at karamihan sama. Tao sa Nizhny Novgorod ay kilala ako bilang ang lalaki sa Rozdestvenskaya. Street na kayang bumuhay muli ng isang relo mula sa mapatay. Ang Spassky Clock and Watch Repair ay nakatayo sa mismong storefront na ito mula pa noong 1989. Ang gusali mismo ay makipot. May harapang ladrilyo na may karatula. Sa bintana na ipininta mismo ng aking asawa noong taon na nagbukas kami. Gumamit si Marina ang gold leaf at isang pinong pinsel na iniutos niya mula sa isang katalogo nga gamit sa sining. 3 araw niyang ginugol ang mga titik na iyon. Hindi ko kailanman binago ang mga iyon. Sa loob, ang madingding ay nakataglay ng higit pa sa inventaryo. Nakataglay ang mga ito ng alala. Mga pocket watch na may bitak na kristal, mga mantel, clock na may baluktot na tunog, mga relo sa kamay na dinala ng mga apo na ang mga lolo't lola ay wala na ngunit nais pa ring gumagana ang mga bagay. Bawat piraso ay may sinasabi sa akin. Bawat sirang gear, bawat gasgas na crown, bawat spring na sobrang pagod na para humawa ng tensyon. Iniisip ng nga tao na nagayos akong ng mga orasan. Ang aktwal kong ginagawa ay ang pagtanggi na hayaang huminto ang oras para sa mga bagay na mahalaga. Ang aking workshop ay nasa likuran ng talyer. Hiwalay sa harapan ng isang mababang kahoy na counter at isang pintuan na may nakasabit na kurtinang gawa sa beads na binili ni Marina sa isang craft fair noong 1994. Sabi niya, nagbibigay itong karakter sa lugar. Sabi ko naman, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa tolda ng isang manghuhula sa tuwing papasok ako sa trabaho. Humalakak si Ana halos 1 linggo tungkol doon. Pumanaw si Marina 8 taon na ang nakalilipas. Ovarian cancer, stage 4 natuklasan noong Oktubre at pumanaw noong Pebrero. Ang pinakamabilis at pinakamapinsalang 5 buwan ng aking buhay. Siya ay 57 taong gulang noon. May mga plano pa siya para sa kanyang ika-60. Marami siyang iniwan sa akin nang siya ay lumisan.
Iniwan niya sa akin ang talyer, ang kontrata sa upa, ang ledger ng mga customer na umaabot ng 2 dekada. Iniwan niya sa akin ang kanyang gold leaf paintbrush na kabalot pa rin sa tela sa itaas na drawer na kanyang mesa. Iniwan niya sa akin ang aming anak, si Lev, na 26 taong gulang noon at nagsisimula ng maging isang lalaking ipagmamalaki niya. At iniwan niya sa akin ang isang orasan, hindi lamang basta orasan, isang bracket clock. Ingalls nung bandang 1880 na may lalayang gawa sa fruitwood at sea, isang tansong dial na nagpapakita pa rin ng bawat oras sa Roman numerals sa paraang ninais ngang gumawa. Binili niya ito sa isang estate sale noong taon bago. Siya nakasakit. 3 weekend niyang ginugol ang pagre-restore nito ng mag-isa na hindi karaniwan para sa kanya. Siya ay isang bookkeeper sa trabaho, hindi isang gumagawa ng orasan. Ngunit nais niyang matuto, sabi niya. Nais niyang maunawaan kung ano ang minahal ko sa trabahong ito. 2 araw bago siya pumasok sa ospital sa huling pagkakataon, dinala niya ang orasan mula sa bahay patungo sa atelier at inilagay ito sa istante sa itaas ng aking workbench. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Tumingin lang siya sa akin gamit ang kanyang maaga matatag na kulay abong mata at nagsabi, Arkady, ang isang ito ay mananatili rito at kapag dumating ang oras, malalaman mo kung ano ang gagawin dito. Inisip ko noon na siya ay nalilito na. Nadaragdagan na ang morphine niya. Ngumiti ako at sinabi sa kanya na itatago ko itong ligtas. Hindi ko naunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin sa loob ng napakahabang panahon. Si Lev ay isang mabuting bata. Gusto kong sabihin iyon ng malinaw ng walang pag-alinlangan dahil ang lahat ng sumusunod ay nagiging komplikado at ayaw kong mawala ang katotohanan iyon sa gitnang komplikasyon. Siya ay isang mabuting bata na naging isang mabuting tao. Tapat, masipag, ang uringang tao na nagbubukas ng pinto at natatandaan ang pangalan at sumisipot kapag kailangan mo siya. Nagtatrabaho siya bilang isang structural engineer para sa isang kumpanya rito sa Nizhny. Maingat siya sa mga numero at maingat sa mga tao na dalawang makaibang kasanayan at biniyayaan siya ngang pareho. Matapos mamatay ni Marina, nakmamaneho siya rito tuwing linggo. Sabay kaming nag-almusal, tinutulungan niya ako sa mga delivery kapag sumasakit ang aking laikot. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa testamento. Hindi kailanman binanggit ang pera. Sumisipot lang siya. Inisip ko na may nagawa akong tama. Noong taksibol 3 taon na ang nakalilipas, nakilala ni Lev ang isang babaeng nagnanggalang Evelina Baines sa isang fundraiser sa trabaho. Siya ay 31 matalas. Tingnan, nagtatrabaho sa real estate development. Dinala siya ni Lev sa talyer. Isang Sabado ng Abril, proud sa paraang ang bagong pag-ibig ay nagpapakita sa mga kabataang lalaki na parang may natuklasan silang bagay na nakaligtaan na buong mundo. Siya ay kaakit-akit sa isang sadyang paraan ang uringang mayos na nangangailangan ng tunay na pagsisikap upang magmukhang walang hirap. Kinamayan niya ako gamit ang kanyang dalawang kamay at sinabing ang talir ay talagang kaakit-akit. Nagpasalamat ako sa kanya. Pinanood ko ang kanyang mga mata habang gumagalaw sa paligid ng silid. Hindi siya nakakakitang kariktan. Nagukwenta. Siya, nakilala ko iyon dahil nakita ko na ang tinging iyon noon ang ma-appraisers ng estate sale ay mayroon niyan. Ang mga abogado na humahawak ng probate ay mayroon niyan. Ito ang tingin ng isang tao na hinati na ang isang silid sa makolum
bago pa nila malaman kung ano ang nasa loob nito. Napansin ko, iyon at isinantabi ko dahil gusto kong magkamali ako. Gusto kong maging mapahinalang matandang lalaki na kailangan lang bigyan ng pagkakataon ang mga tao. Sila ay na-engage noong Disyembre. Kinasal noong sumunod na Setyembre. Ito ay isang magandang kasal sa isang lupain sa labas ng lungsod. Umiyak si Lev nang makita siyang naglalakad sa aisle. Umiyak din ako dahil dapat ay nandun si Marina para makita iyon. Sa unang ilang buwan, sinabi ko sa aking sarili na nagkamali ako. Mukhang pinapasaya ni Evelina si Lev. Siya ay organisado at masigasig at sosyal sa paraang kailangan ng mga taong likas na mahiyain tulad ng aking anak. Tinutulak niya ito sa mga paraang dapat gawin ng isang partner. Pagkatapos noong Pebrero, 5 buwan matapos ang kasal, nagbago ang mga bagay. Nagsimula ito sa mga tanong kaswal sa simula. Gaano ko nakatagal pag-ari ang gusali? Ano ang lagayng property value sa Rostestvenskaya? Tumingin na ba ako sa alinman sa mga retirement programs para sa mga maliliit na negosyante? Nagtatanong siya sa paraang nagtatanong ang mga tao kapag alam na nila ang mga sagot at time testing lang kung ano ang sasabihin mo. Sumagot ako ng maingat. Sabi ko ang gusali ay naging mabuti sa amin. Sabi ko hindi ko masyadong naisip ang tungkol sa pagbebenta. Sabi ko lagi naming pinaplano ni Marina na ipasa ang negosyo kay Lev balang araw kung gusto niya. Ngumiti si Evelina. Siyempre, sabi niya, napakaganda naman niyon. Ang salitang maganda kapag ginamit upang ilarawan ang isang 38 taong plano ay hindi isang papuri. Pagdating ng Marso, nagsimulang magmukhang iba si Lev sa aming mga linggo ng umaga. Mas tahimik, medyo balisa. Mas tinitignan niya ang kanyang telepono kaysa sa dati. Minsan tinanong ko siya kung maayos lang ang lahat at sabi niya, o pagod lang. Noong pangalawang beses na nagtanong ako, 2 linggo ang lumipas. Sinabi niyang iniisip ni Evelina na nagtatrabaho siya ng sobrang haba. Ang oras at gusto nitong gamitin nila ang kanilang weekend ng mas intensyonal. Ma-intensyonal? Sabi ko, alam mo na, sabi niya, hindi makatinging sa aking magamata. Tulad inega pagipaplano inega magay aktibidad, pagsulit sa libreng oras. Naunawaan ko ang hindi niya sinasabi. Hinihila siya. Nito palapit dito at palayo sa akin. 1 linggo sa bawat pagkakataon, naging mas madalang ang mga pagbisita. Pagkatapos ay naging paminsan-minsan na lamang. Pagkatapos ay tuluyan ng huminto at napalitan ng mga text na hindi kapareho ng personal na pagbisita. At pareho naming alam yon. Noong Abril, ang aking katulong sa tayer, isang babaeng nagngangalang Tamara, na nagtatrabaho sa front counter sa loob ng 11 taon, ay kinausap ako ng sarili ng isang Martes na hapon. Arkady Nikolaevich, sabi niya, na siyang tawag niya sa akin kapag may seryosong bagay. Ang inyong manugang ay pumunta rito kahapon habang kayo ay nasa supplier ng mga piyesa. Sinabi ko sa kanya na wala kayo rito. Sabi niya gusto niya lang tumingin sa paligid dahil sa nostalgia. Huminto si Tamara. Pumunta siya sa silid sa likod. Gaano siya katagal doon sa likod? 12 minuto. Naklakat ako sa likod. Mukhang walang nahulo. Ngunit kabisado ko ang talyer na iyon tulad ng pakabisado ko sa sarili kong makamay. Ang invoice box ay bahagyang wala sa sentro. Ang drawer ing file ay kalahating pulgada na mas labas kaysa sa kung paano ko ito iniwan. May naghalungkat sa mga papel. Hindi ako. Nagsabing ang anuman kay Lev.
Hindi pa ngayon. Wala pa akong sapat na ebidensya. Ang ginawa ko noong sumunod na linggo ay tumawag sa isang private investigator. Ang pangalan niya ay Grigory, dating pulis, na ngayon ay naktatrabaho ng independyente. Isang customer ang nagrekomenda sa kanya 2 taon na ang nakalilipas at itinago ko ang kanyang card sa likod ng aking ledger. Tinawagan ko siya noong Miyerkules na hapon at hiniling na makipagkita sa akin sa talyer. Pagkatapos ang pagsasara, si Grigory ay metodikal at hindi pasikat. Umupo siya sa tapat ng aking workbench, nakinig ng hindi sumasabat at nagtanong ng eksaktong 4 na tanong nang matapos ako. Ano ang address ng property? Mayroon bang independenteng access ang aking anak sa aking mga financial account? Gumawa ba si Evelina ng anumang direktang kahilingan tungkol sa testamento? At mayroon ba akong legal na representasyon? Sumagot ako. Ang address ng Talia hindi padirektang may access. At si Vitaly Arkadyevich ang aking abogado sa loob ng 19 na taon. Sabi ni Grigory magsisimula siya na surveillance sa susunod na Lunes. Nung linggo ring iyon, tinawagan ko si Vitaly at sinabi sa kanya ang aking napansin. In-update niya ang aking testamento nung buwan ding iyon at muling binuo ang trust upang ang ari-arian at mga account ay mapunta sa pamamagitan ng mga kondisyon. Hindi automatiko. Iminungkahi rin niya na magsimula akong magtago na mga nakasulat na record ng bawat hindi karaniwang pag-usap. Bumili akong isang maliit na madilim na berdeng notebook at isinulat ang unang entry nong ika-14 nung Gabriel. Nagtatago na akong record bawat linggo simula noon. Ang natuklasan ni Grigory sa sumunod na 2 buwan ay hindi katakataka, ngunit sapat itong tiyak upang maging kapakipakinabang. Nakipakita si Evelina ng 3 beses sa isang real estate attorney na nanganggalang Paulina na nag-specialize sa mga transaksyon sa komersyal na ari-arian. Ang mga pagpupulong ay naganap sa isang cafe sa bayan, hindi sa isang legal na opisina na nakmumungkahi na nag-ingat siya. Idinokumento rin ni Grigory ang 2 tawag sa telepono kung saan narinig si Evelina na tinatalakay ang property sa Rozdesvenskaya at ang Gestat timeline. Noong Hunyo, nakita ko mismo ang komentong timeline. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Lev at Evelina ng walang babala. Dumating ako ng 40 minutong maaga para sa isang cookout. Si Lev ay nasa likod bahay. Umikot ako sa gilid ng gate at narinig si Evelina sa loob na may kausap sa telepono sa bintana ng kusina. Hindi ko alam kung gaano pakatagal ang hinihintay natin, Paulina. Siya ay 64 na at uminom ng gamot sa high blood at nagtatrabaho siyang mag-isa sa basement. Bawat araw, hindi ako nagiging morbid. Nagiging realistic lang ako. Sa isang punto, ang property na ito ay magiging isang desisyon. Alam ni Lev na kailangan nating isipin ang hinaharap. Kailangan niya lang mas maraming oras para tanggapin ang ideya. Tumayo ako doon ng 30 segundo. Pagkatapos ay bumalik sa aking sasakyan at tinawagan si Grigory. Ibinigay ko sa kanya ang pangalang Paulina. Nakahanap siya ng dokumentasyon sa loob ng 2 linggo. Isang paunang panukala para sa pagbebenta. Gusali sa Rozdestvensky Street na nakadepende sa pagbabago. Pagmamay-ari na nakpapangalan kay Evelina Spaskaya Baines bilang transitional contact. Ang pangalan ng aking anak ay wala roon. Nung gabing nabasa ko ang panukalang iyon, naupo ako sa likod ng aking talyer. Sa loob ng 3 oras na nakapatay ang mailaw. Inisip ko si Marina tungkol sa kung ano ang alam niya at kung kailan niya ito nalaman. Tiningnan ko ang bracket. Clock na inilagay niya sa itaas ng aking workbench.
Binuksan ko ang lalagyan. Ang mekanismo ay malinis, ngunit ang ilalim ng lalagyan ay may false floor. Ginawa ito ni Marina mismo gamit ang isang piraso ng fitted walnut veneer at dalawang maliliit na tansong clip. Sa loob, nakaselyo sa isang plastic sleeve, ay isang liham sa sulat kamay ni Marina. Nakita na niya ang mamagang palatandaan ng ambisyon ni Evelina sa engagement. Dinner pa lang. Gumawa siyang sarili niyang tahimik na pananaliksik, nakipag-usap sa mga tao at nabahala. Nagiwan siya nege sariling dokumentasyon nege gema, kanyang manatuklasan, account number, isang pangalan, isang transaksyon sa ari-arian mula 4 na taon na ang nakalilipas kung saan nasangkot si Evelina sa isang legal na pagtatalo tungkol sa akses sa estat. Isinulat niya, Arkady, nag-ayos kang masirang bagay. Ngunit ang ilang mga bagay ay hindi pa sira. Nakakaproblema lang ang maito. Bantayan ang palatandaan, protektahan ang ating binuo. At kapag dumating ang oras, malalaman mo kung ano ang gagawin. 8 taon na palang nahahanda si Marina bago ko pa ito kailanganin. Idinagdag ko ang kanyang ebidensya sa akin. Ang mga buwang sumunod ay naging pag-aral sa pasensya. Pinanod ko si Evelina tulad ng panonod ko sa isang orasan na may pasulput-sulpot na sira. Nagtatanim siyang maideya sa ulo ni Lev na ako ay controlling, na hindi niya kayang mapantayan ang alaala ng kanyang ina. Idinokumento ko ang lahat sa berdeng notebook. Noong Setyembre, 14 na buwan sa kasal, tinawagan ako ni Lev. Tay, sa tingin ko, dapat nating pag-usapan ang talyer. Iniisip ni Evelina na baka oras na para pag-isipan ang inyong retirement. Sabi niya ang talyer ay nakaupo sa isang asset na hindi natin ginagamit. Sinabi ko sa kanya, hinto. Huwag mong sabihin ang sinabi niyang sabihin mo, kausapin mo ako. Tumingin siya sa akin, hindi, sigurado at nahihiya. Tay, ayaw kong mawala ang talyer. Kaya lang, ginagawa niyang napakamakatwiran pakinggan ang mga bagay. Sinabi ko sa kanya na bigyan akong 3 pang linggo at magtiwala sa akin. Ang 3 linggong iyon ang panahon kung kailan nabuo ang lahat. Nakakuha si Grigoring recorded call kung saan tinalakay ni Evelina ang pagbabenta at binanggit na sinusubaybayan niya ang aking kalusugan sa pamamagitan ng isang contact sa aking insurance office. Ito ay labag sa batas. Isang huling piraso, ang nanggaling kay Tamara. Pumunta si Evelina habang wala ako pumunta sa banyo. Sa likod, at nanatiling ng 14 na minuto, nakabit ako ng kamera, ipinakita nga footage ang pagkuha niyang larawan ng aking ma-insurance file. Kinuha pa nga niya ang bracket clock and gunit hindi niya nahanap ang secretong compartment. Tinawagan ko si Lev at inanyayahan silang maghapunan sa isang rooftop restaurant sa bayan. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong gustong ibahagi tungkol sa estate planning. Excited si Evelina. Nung umaga ng hapunan, nakipagkita ako kay Vitali. Mayos na ang lahat. Kinuha ko ang liham ni Marina mula sa orasan at inilagay ito sa bulsang aking jacket. Bandang 7:00, pumasok ako sa restaurant dala ang bracket clock na nakabalot sa canvas. Nandoon na sina Lev at Evelina. Nakanghiti si Evelina, ang hitsura ng isang babaeng umaasang magandang balita. Matapos ang main course, inilagay ko ang orasan sa mesa. Tinawag ito ni Evelina na sentimental. Sinabi ko sa kanya, ang asawa ko ay nag-iwan sa akin ng liham sa isang nakatagong compartment. Nakakita siyang mabagay na nakaligtaan ng ibang tao. Binuksan ko ang case, nirelease ang false floor, at inilagay ang mga dokumento sa mesa. Ang ulat ni Grigory, ang maapakpupulong kasama si Polina, ang
Insurance records, ang recorded call. Evelina, sabi ko, dapat mo itong basahin ng maingat. Ang aking abogado ay may kopya nito. Maging ang insurance, komisyon. Nanigas ang mukha ni Lev. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ang malihim na pagpupulong, ang illegal na access sa aking medical records, ang plano na ibenta, ang talyer ng hindi nalalaman ni Lev. Napunit ang pagiging kalmado ni Evelina. Sinubukan niyang bigyang katwiran ito, ngunit pinatahimik siya ni Lev. Huwag, sabi nito, ang katahimikan ang pinakamalakas na bagay na narinig ko kailanman. Umalis si Evelina. Naupo kaming dalawa ni Lev doon. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tanong niya. Dahil kailangan kitang makitang, tumingin sa kanyang nga mata ng wala. Kang alam, at kailangan kong makasiguro na pinoprotektahan kita. Tumingin siya sa orasan. Alam ni nanay na ginala siya, sabi ko. Lagi siyang tatlong. Hakbang nauna sa atin, bulong niya. Naglakad kami palabas sa gabing Nizhny Novgorod. Huminging paumanhin si Lev. Sinabi ko sa kanya, nagtiwala ka sa iyong asawa. Hindi iyon kabiguan. Iyon ay pag-ibig lamang. Bumalik siya sa kanyang lumang bahay at nagsimulang pumunta. Muli tuwing linggo ngang umaga. Hindi namin pinag-usapan si Evelina. Pinag-usapan namin ang mga orasan. Tinuruan ko siyang linisin ang isang mekanismo, ngumiti. Siya sa unang pagkakataon sa mahabang panahon at nagsabi, mas magaling si nanay kaysa sa akin dito. Pinagdaanan ko ang lahat, nay ito dahil ang binuo namin ni Marina ay karapat-dapat. Protektahan hindi dahil sa pera, kundi dahil sa 38 taon ng pagmamalasakit sa trabaho. Ang kasakiman ay dumarating ng magalang. Ang magataong nagmamahal sa iyo dahil sa kung anong mayroon ka ay laging parang nag-aalala para sa iyo. Huwag silang paniwalaan. Bantayan ang mga palatandaan. Ang pangalan ko ay Arkady Spassky. Nagayos ako ng mga sirang orasan at paminsan-minsan tumutulong ako na panatilihing buo ang isang pamilya. Ang bracket clock ay nakabalik na sa istante. Sinaisliyuhan ko ito bawat linggo na umaga bago dumating si Lev at nakikinig ako sa pagtiktak nito, binibilanggang. Bawat oras na mayroon pa kami ng makasama. Ang ilang mga mekanismo kapag maayos na inalagaan ay tatagal ng napakahabang panahon.